ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedegasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas.
mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Mga issue, trending topics, programa sa gobyerno, ngan mga panhitabo sa gawas sa naton nasod. Tara, haram pangantay ni. Durungan kita mahibaro, makialam ngan magdiskusyon. Haram pangantay ni. Klaro, diretsahan, ngan may kasayuran para sa ngatanan. Inian, haram pangantay ni. Aton oras, 11 minutos ang naglabay sa alas 3. Maupay nga kulop, kalbayog. Welcome sa Haram Pangantay ni. An aton Friday afternoon source san mga timely discussions san mga magkadrodilain nga issue ngan importante nga updates bahin san mga pitad o programa san gobyerno ngan mga panitabo sa gawas san aton nasod. Adi na kita sa una nga adlaw sa August 1, 2025. Welcome sa sini nga bag-o nga bulan. And of course, adi kami to keep you updated and informed. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako niyo mga kahampangyan natin kang alas 3 hangtod alas 4, Suzette Pretension. Ngan kaupod naton sa Master Control, Sarah Mamonet Perito, si Joven Cardenas, ngan si Kuya Israel Gonzalez. And of course, as always, adi kami to shed light sa sini nga mga issues nga nakakaapekto sa aton. Kay sugad nga ni sa naton ginsisiring dede sa aton programa nga kung mas damo an maaram, mas damo an mahihimo. Once again, welcome sa Haram Pangantay ni. Nga nga adlaw, Friday, August 1. Karag ko kam-anay nga i-greet sa malipayon nga buwan ng wika. Oo, kay aton yan na gin sa salinurog ang buwan ng wika kada Agosto. Asya niyan aton pagselebrar pagsalinurog sa buwan ng wika como aton paghatag pagkilala sa aton pambansang wika an Pilipino. Diri Tagalog Kada na nalilipat kita, nalilisa ang Tagalog ko naton national language. So diri naton national language ang tawag Tagalog kundi Filipino. Kaya siya ito anbagan ginbugos nga mga terms mga sumat mga words tikang sa mga magkadrodilain nga mga lengguwahe liwat sa Pilipinas. So ang Tagalog actually dito sa Southern Tagalog dito sa Luzon. So salat siya nga lengguwahe. Para sa aton mga Gen Z nga medyo nakakalimot natin pabansang wika ang tawag Pilipino. Pero lain la sa lain sa sini nga aton pagkilala nga pagginomdom sa naton buwan ng wika sa aton pambansang wika. Katuyuan ang liwat sa sini nga aton selebrasyon nga mas pakusgon pa an aton paghatag importansya dirila sa aton national language Filipino kundi ba tinaliwat sa mga magkadrodilain nga mga katutubo nga mga lengguwahe sa bugos nga naso. Sugad nasa waray, diba? Waray-waray. Mga lengguwahe man liwat itong sirahan. Although sa kada lengguwahe may da dialect. Pero lengguwahe ito, diba? Kung di sa ato, ng waray-waray na kanalbayog, may sa Nortehanon nga waray-waray. So, siya ito ng dialect. Pero ng waray-waray, lengguwahe ito, so parehas na laliwat sa Bisaya, diba? Ilonggo, Ilocano, kung namnano pa ito nga mga lingwahe. Kanti ko man kita nga kada mo damo lingwahe sa Pilipinas. Sobra 70 ang lingwahe dede sa aton nasod. So ito nga mga lingwahe iba-iba ang gintikangan. Pero sa lasanaan katuyuanan. Mas mapahilarom an aton ugnayan como mga Pilipino pinaagi san sini nga aton mga lingwahe. So apisar nga
apisar nga burublog kita, diba? Kay orke palago man good kita. So, adaan aton lingwahe nga. Asya ang nagiging dalan nga kita in magkaoros. Anya na nga tuig 2025, ang tema sa buwan ng wika iniin ang paglinlang ng Filipino at katutubong wika makasaysayan sa pagbuo ng bansa. So ini nga tema yan nga tuig iniin talaga man god nga napapanahon dinabinasan sini nga aton moderno nga panahon ini nga malaksiliwat nga pag kamay-adan naton sa mga teknolohiya, diba, social media, World Wide Web dito sa internet. Danay nakakalimtan naton nga balikan an ugat sa aton pagka-Pilipino. Mawadan aton mga wika aton mga lingwahe katutubong nga wika nga nan aton pambansang wika nga pagpahinumdom sa aton pagka-Pilipino. Ay sareng ko kanina anini nga aton mga lingwaya o sinisya sandalan, diba? Para sa aton pagkaurusa, dalan natin siya sa aton pagpakita sa aton kultura, ngan sa aton identity kumo usangan naso. Kumo mga Pilipino. So danay napipinsaran naton nga mas mapay siguro kay kun English maging proficient kita sa English. So waray gad sa na malain importante man god an lingwahe nga English, pero hinaton ta nga di rin naton kalimtan nga kung maging proficient kita sa English, dapat antiguliwat kita makag-istorya gamit an aton lingwahe. So antigo miskin nga niya ako dali na ako Korean nga full nga full puro nga waray-waray, pero an importante la sana kita nakakasabot, nakakahayag kita sa daton mga opinion gamit liwat an aton lingwahe. Kaya iba kasi sa aton, diba, di rin antigo mag-Tagalog, mag-Filipino o mag-waray-waray, kay puro nala English. Kanina natin nakikita sa aton mga bago nga mga henerasyon. So asya ni aton pagpahinumdom sa mga parents, mga kag-anak yan nga kung sira nagihiling sa Peppa Pig, may mga accents na grabe na sa English, bata pala. Fluent na sa English. Pero naton tahan nga pahiling ng liwat sa rasan sini nga aton mga palabas nga ang gamit an aton lingwahe nga Pilipino. Ngan istoryahan sira gamit an aton lingwahe nga waray-waray para dire sira makalimot. Anyway, aton oras 18 minutos ang naglabay sa alas 3 sa aton pagharampang niyan. Aton pagharampangan an ining issue an issue sa pag-undang temporaryo nga pag-undang sa decommissioning sa MILF. An aton liwat pagharampangan an aton balita tikang sa gawas an ini nga grabe nga malala nga sexual violence dito sa Ethiopia. Mawayo ka mo pagparong sa iyo mga radyo. Anayo ka mo pagbaya sa iyo mga live stream mapa Facebook o YouTube man. Ay aton nga tanan niton igdedetalye ang aton pagharampangan sa aton pagbalik. Aton oras 19 minutos sa naglabay sa alas 3 sa Adianay ang mga pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño.
Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ang trabaho na walang sweldo. Isang propesyong walang sweldo ang pagiging ina. Ngunit, kailangan ng galing tulad sa isang auditor para sa maayos na gagawing pagbabudget sa mga gastusin ng pamilya. Galing ng isang chef para sa paghahanda ng masarap at malusog na pagkain sa mga anak. Galing ng isang guro para sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga anak at galing ng isang tagapayo para sa kanyang asawa. Lahat ng kagalingang ito ay pinagsama-sama upang maging maayos ang pamilya at maging isang matagumpay na ina, isang babae. O, kaya ba ninyo ang dedikasyong ito? Mga issue, trending topics, programa sa gobyerno, ngan panhitabo sa gawas sa naton nasod, padayon kita sa pakigistorya, paghibaro ngan pakialam, inian, harampangan ta ini. Aton oras, 22 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa harampangan ta ini, dinila sa aton estasyon 882 kHz sa DYOG Radio Pilipinas, Radyo Publiko Calbayo. Ang sa pagkayana, aton na ilalagay ang una naton nga tupiko, yan ang akulob. Ang ini pag-undang sa katapusan nga phase o yugto sa decommissioning sa MILF. O sa ini nga importante nga tupiko nga aton paghaharampangan yana ay usa ini nga issue nga may kalabutan sa kahimyang seguridad ngan kabubuwason direla sa Bangsamoro nga rehiyon kundi sa bug-os nga nasod. Ang para sa aton mga naghihiling sa aton Facebook or sa aton YouTube live, kita ay naghimo sa infographics sa sini nga issue yan na kung ano ba ang ada sa sulod sa normalization process sa ilarom sa 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Nga kundiin iton ginpermahan iton sa tuig 2014 to be exact sa specific date March 27, 2014. May dayton annex sa normalization components nga ginpermahan kasarabutan sa MILF ngan sa aton gobyerno. So sa mga nagiling sa aton mapay nga basahon yung babasa hopefully nababasa man siguro ang aton infographics. So sa ton Hulyo 19 yan nga tuig 2025 naggawas ang resolusyon ang MILF o Moro Islamic Liberation Front nga temporaryo nga era iuundang anay ang katapusan nga phase o yugto sa decommissioning o an era pag-release sa mga armas san era mga nabibilin nga 14,000 nga combatants nga 2,450 nga armas. So siring nira anira rason sini nga era desisyon nga temporaryo nga iundang ani nga decommissioning sumala sa MILF kay diri kuno sakto ang pagtuman san gobyerno sa pipera nga parte sa napagkasarabutan nga Annex on Normalization sa ilarom sa 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Basar sa MILF diri sakto kulang pa ang nakarawat sa mga anay combatants. Diri sakto para sa tinuod nga sirain mabuhi como mga ordinaryo nga mga sibilyan. So may na talaga sira issue sa reintegration na sa mga komunidad sa sosyedad. Man iralat gin admit
nga oo kuno ungod nga may da nakarawat sera nga 100,000 pesos nga pauna nga bulig sa kada usa nga combatants. Pero sa ring san MILF kulang pa kuno iton kun waray kasunod nga panmaihaan nga pangabuhian, edukasyon o suporta sa reintegrasyon. Lain pa sana ginpahayag liwat san MILF nga damo nga aspeto san kasarabutan an diri pa hulos nga naipapatuman. So ini sugad na lasan kulang kuno sa mga programa nga pangabuhian. Waray pa kuno klaro nga proseso para sa transitional justice nga reconciliation. Maiha nga disbandment sa mga pribado nga armado nga grupo dito sa Bangsamoro. Ang diri lagi hapon nabubugos ang mga reforma sa pulisiya nga redeployment sa mga sundalo. Ang sering pa sa MILF nga waray sakto nga kiwa bahin sa paghatag sa amnestiya nga camp transformation. Pero aton liwat of course ibaruan ang side naman sa gobyerno. Ay sering nga ni diba there are always two sides sa istorya. So sa paning sa naton gobyerno ginsisering nera nga diri sakto ang ini nga pahayagan sa MILF. Nag-release nga ni sa statement si David Desiano, siring ni David Desiano, Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation, nga actually dako na naihatag nga bulig sa gobyerno nga dako naiwahig ang pondo para sa Bangsamoro. Sumalakan David, masobra 4 billion pesos na para sa mga programa nga pangabuhian tikang 2019 ang naihatag dito sa Bangsamoro Region. May dason masobra 8.5 billion pesos para sa mga proyekto sa mga kampo sa MILF. Ang nakaghatag liwat sa 420 billion pesos nga block grants ng 5 billion pesos kada tuig para sa Normalization Fund sa BARM. Daring pa ni Desiano mil-mil liwat na nga benepisyaryo ang nakakarawat sa edukasyon, training and health programs matikang sa gobyerno. Ang may adason 788 million pesos nga nakawahig unta para sa decommissioning, pero aniton nga 788 million pesos sumala kan Desiano nga ginbalik mahitungod sa paotro-otro nga pag-undang sa proseso sa MILF. Siring ni Desiano diri patas ang naging desisyon sa MILF nga diri ni patas nga ang desisyon sa pipera dito sa mga opisyales sa BARM in maging rason para maulang ang karuyag san kadamaan nga magpadayon san proseso san kahimyang ang serain mahibalik na magkamiada reintegrasyon sa komunidad ngan sa sosyedad. Sigun pa sa opisyal dapat kuno pagharampangan an ini nga usapin sa sakto nga peace mechanisms ang diri baliwaraon ang bugos nga proseso labi na nga tiharani na diba ang pinakasyahan nga parliamentary election sa Bangsamoro. So ito nga ni nga election pag dumaraon ito sa Oktubre diba makasaysayan ito kay first diba first nga magkakamayada sira unta nga election. So mao importante gud untahan nga masulbar ini nga magkamayada sa bag-o nga kasarabutan an aton gobyerno nga an MILF. So para sa aton nga mga ordinaryo nga mga Pilipino labi na sa mga taga Mindanao karuyog signon sini. So para sa pipera labi na dito sa BARM sa Mindanao karuyog signon sini kun diri masusulbar diri magkamayada sa agreement magkakamayada sa tarhog sa seguridad diba. Kay kun diri magpapadayon ang decommissioning bangin magkamayada labasan pagruha-duha syempre may mga combatants ito may mga armas diba. So bangin mahibalik ito nga kahadlo sa pagbalik sa kamadarahog. Ang kareg singulot sini magkakamayada sa delay sa development. So kung may ada sa tension posible nga mag-ihaliwat ang pagsulod sa mga negosyo dito sa rehiyon infrastruktura ngan pangabuhian. Ngan may ada na sa pagruha-duha sa pagtapod sa trust diba bagan iton narubat na. So kung diri magbububligay an parehas nga side sa ang gobyerno nga an MILF
maapektuhan ang pagtapod sa mulupyo sa kahimyangan sa gobyerno. Pero may dalat nagsisiring, may nakita nababasa sa mga comment section, mga nagpapagawa sa nara opinion bahin sa sininga issue, may dalat nagsisiring nga sakto lako ng MILF. O kay kung diri gintutuman sa gobyerno ang iya parte, kay nano magpapadayon sa kahimyang. Pero may daliwat nagsisiring nga kinahanglanan obligasyon in patas. Diri nga ang gobyerno lang magkikiwa, pati liwat ang MILF. So diri nga usa lang nga panig an magsasakripisyo, so kinahanglan gud talaga sini ang pagbububligay, diba? So sa katapusan, usa ini nga pagpahinumdum sa aton kung gaano ka-importante ang transparency, ang pagtapod ngan an ungod nga pagtuman san kasarabutan para mamaintenar ang kahimyang. Of course, niton nga peace process, diri man iton madali. Dinabi na nga pera ka dekada, diba? Pera ka tuig an iton nga gera dito sa Bangsamoro, an iton nga conflict dito. Mao nga kinahanglan gud nga masulbar ini nga maataman, mabantayan nga ngan ipadayon an ini nga pag-uswag sa peace process diri la sa mga leader kundi sa bug-os nga komunidad. So para sa iyo mga karampang nano daw laan iyo sini reaksyon. So dito niyo i-comment sa aton Facebook Live or sa YouTube. Dapat ba nga hulton sa MILF ang bug-os nga pagtuman sa gobyerno antes ipadayon ang decommissioning? O sakto na adto kay damo naman nga mga pitad ang ginhimo sa gobyerno actually kadako-dako nga ni ngayon sa pondo na era na ginhatag sa Bangsamoro, diba? Bilyon. So para sa iyo sakto na ba adto nga pitad sa gobyerno para magpadayon ang ining proseso. Aton oras 28 minutos na laan nagpapabilin antes mag alas 4. Mabalik kita sa aton pag-erestoryahay ngan aton na pagharampanganan adto nga issue dito sa Ethiopia di anay an mga pipira nga mga pahibar. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Mahilig ka ba mag-download ng apps? Pues, i-download mo na ang eGovPH app na isang revolutionary legacy project ng Marcos administration. Sa bagong Pilipinas, lahat ng serbisyo ng ating gobyerno nasa isang app na, wala nang hassle. The eGovPH app has also been launched. As envisioned, all key government services are to be integrated into the single and centralized mobile app for the convenience of the general public. This has already been integrated into the eGovPH app and can be now accessed by our citizens. Consistent with this transformative policy direction, all government offices must then ensure that their vital services are digitalized immediately. Mag-register, mag-set up ng profile at verified ka na. Mabilis sa serbisyo, mas efficient na gobyerno with your eGovPH app. Download eGovPH app now. Bayang digital ang bagong Pilipinas. Sa pagkamit ng maunlad at mapayapang bansa, tinututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpugsa sa ugat ng mga nag-uumpugang problema. Walang takot na pinatigil ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pogo na iniugnay sa human trafficking, kidnapping, scam at money laundering. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Sa bagong Pilipinas, 400 pogo ang naipasara na nagresulta sa pagkakasagip sa 6,000 biktima at pagkakaaresto ng higit 1,000 pogo workers. Mga isyu ngan balita tikang sa gawas sa naton nasod. Nano ang epekto sini sa aton. Aton ini susumahon ngan paghihisgutan. Inian. Harampangan ta ini balita tikang sa gawas. Aton oras
35 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa harampangan tay ni dinhila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayo. Ang sa atong segment nga balita tikang sa gawas aton pagharampangan ano sa nga masirom nga grabe kamasalimuot nga balita tikang sa nasod Ethiopia, partikular na dito sa rehiyon sa Tigray ngayon na ginsisiring sa mga human rights nga usa nga lugar kundiin indudumara usa nga grabe hilawig haluag nga sexual violence nga gingagamit ito nga sexual violence como armas san gyera o weapon of war. So trigger alert lang an aton pagharampangan yan na inpuno sa mga nakaka-trigger sugad sa panlugos violence. So maong ginagat ko nga maging open-minded ngan para sa ton mga may experience sini nga pwede ma-trigger pwede niyo nga parungon na yung mga radyo or umaya sa aton Facebook or sa aton YouTube live. Pero sa aton mga diri natitrigger maupay nga aton ini maharampangan ay grabe gud talaga sa nakon nga ni ininabasa report medyo matangas-tangas sa kagagrabe sa na eksperyensya sa mga kabataan ngan sa mga kababayan dito sa Tigray sa Ethiopia dito ini sa Africa. So basar sa bag-ong report matikang sa Physicians for Human Rights nga organization for justice and accountability in the Horn of Africa sira nagpagawasan grabe nga pagtalapas ko dito sa katungdanan sa mga tawa ini nga pagtalapas sa human rights ini in kalakip mass rape mass nga panlugos sexual slavery forced pregnancy ngan torture sa mga kababayan ngan sa kabataan. So basar sa dokumentasyon sa sulod sa report masobra 500 nga medical records surveys and 600 health workers ngan mga pakighimang raw sa mga doktor, nurse ngan community leaders nga sira nagpagawasan sini nga grabe nga kamatuoran nga nahihinabo dito sa Tigray. So sulod sa report ang pinakabata nga biktima in mas hamubo pa sa usa ka tuig. Wala pa nga ni nag 1-year-old and victim dito sa sini nga sexual violence. Masobra 20% sa mga health workers nagbulong sa mga bata nga may edad sa 1 to 12 years old nga biktima sa panlugos. Ngan pipira sa mga pasyente nakag-eksperyensya sa gang rape, pagsulod sa mga matutulis mga metal nga mga butang sa genitalia sa mga kababayan ngan sa kabataan and forced pregnancy. Sa pipira nga kaso ginbotangan liwat sa mga sundalo dito sa Tigray sa surat sa sulod sa lawas sa mga biktima nga nagsisiring nga rurubaton ko nira ang lahi sa Tigray nga diri na ini magkakamay-ada pa sa lahi an ini nga mga Tigrayan. Tigon sa mga doktor sa Eider Hospital umabot ko ang panahon nga masobra nga rape cases an ira nakakarawat kada semana. Imagine 100 every week an era nakakarawat nga rape cases. So ito an era ito nakakarawat dira kita antigo kun may da mga waray nag-report, diba? So just imagine and reported pala 100 case na. So grabe ko ay sabat naton nga diri na ini nahitabo ini nga sexual violence, sexual slavery sini nga aton moderno nga panahon. Pero ito adalagi hapon ito sa ito nga masalimuot talagang kamatuuran nga nahihinabo dede sa aton kalibutan. So importante nga kita mahibaro kita para aton nga kitaan kung gaano kagrabe aagian sa mga kababayan sa gawasan aton naso.
Ang grabe ang epekto sini sa mga biktima. So, lain sa physical nga trauma, no, kadamaan sa mga kababayan-an na ulila sa era pamilya, gintakwil pa sa era asawa, no, kay dire na siya karapat dapat ko, no, kay ito nga nalugos siya, no, nga waray naging karawat sa komunidad, so gina-isolate pa siya sa komunidad, diba? Biktima na nga ni dapat unta asyaan makakarawat sa bulig, pero mas grabe pa, no, ang pag-isolate sa era. Di gud sira nahatagan sa sakto nga bulig. Ngayon, basar pa sa report, ano, kadamaan, naburod sa sulod mismo sa military camps, samtang bihag pa sira sa mga sundalo. Ang iba, ginpirit pa nga tanggalon ang contraceptives para la nga maburod, ano, sa mga nanlugos sa era. Ay para nga diri, ano, sa Tigray, ano, Tigranian sa makaburod kundi ang mga sundalo la. Para diri an iton nga tribo magpadayon. So sa pang masakit nga parte, ano, kadaaman pasara sa report nga ginihimo an ini nga karasan sa atubang pasan pamilya. Nagdudurot ini san grabe nga psychological nga trauma linabi na sa mga kabataan. So sa pagkaya no, apisar sa ceasefire nga pag-undang sa conflict dito sa Tigray, basar sa report, padayon na gihapon an ini nga sexual violence ngan ini, ano, nabubuhat na ini, ano, nagihilawig pa ini pakadto sa mga hipid nga mga rehiyon sa Tigray sugad sa Amhara ngan Afar. Ang sering sa nga human rights worker, ano, waray napapanagot sa sini nga grabe nga krimen, mao nga nagpapadayon lagi hapon ang karahasan. Kadamaan sa mga survivor nagpapabilin ngadto sa mga evacuation centers nga waray sira sa sakto nga access sa medical o psychological support. Mahitungod nga nagsara na ang pipira nga mga international aid program sugad sa USAID, diba? Ang USAID ginpaundang, ginpasara ni Donald Trump, diba? Sa niya paglingkod otro como presidente sa Amerika, naging limitado na ang bulig nga era nakakarawat. So anini nga so sini nga mga balita, no, direlay ni siya usa nga report tikang sa harayo nga nasod. Kundi usay ni siya nga salamin sa mga kakurian nga ginatubang sa mga kababayan nga mga bata nga adton sa mga conflict zones sa bug-os nga kalibutan. So importante aton ini mahibaruan, ano, nga importante nga aton pamalandungan, aton pinsaron kay nano nga nahinabo ini, ano, kay nano nga gingagamit ang mga lawas san kababayan como usala nga weapon of war. Ngan kay nano waray napapanagot nga mga opisyal sinihano. Ano sa pang aton pinsaron, ano, aton pamalandungan nga kun paanano ang kamingaw sa international community pwede nga magpalala sa sugad sini nga krimen. Diba kay actually direkta good ini nare-report, diba? Damo report ato nababasahan about conflict sa Ukraine, ano, Ukraine versus Russia, dito sa Israel, Thailand, Cambodia, pero ang sugad sini nga grabe, sugad sini nga violence, ano, sugad sini nga krimen dito sa South Africa, sa Ethiopia. Para good sini nagre-report. Yan na last yan na report, diba? After how many years? So nano an karog sigon sini sa aton como mga Pilipino nga adi sa Pilipinas. So kumuusa nga nasod nga may ada sa history gihapon sa conflict, diba? May dakita mga lugar nga ada sa conflict zones, diba? Iton usually dito sa Mindanao, mga urban conflict zones liwat. An ini nga report pagpahinumdom ini sa aton nga an katungdanan sa mga kababayan-an ngan kabataan, linabi ng mga kabataan, ano, iton in kinahanglan nga hatagan sa proteksyon linabi na sa panahon sa krisis. Nga diri sakto, ano, diri sakto nga an ceasefire, ano, may dana nga ni ceasefire pero diba nagpapadayon lagi hapon. So diri sakto nga kulang nga ceasefire la, no, kay kun waray hustisya nga na ihahatag sa mga biktima. So sa serengani sa aton pagtatapos sa siningaton segment, ano, nga aton ini maupay nga aton pamalandungan, ano, aton pinsaron.
Kaya siya niyan panawagan sa mga health workers dito sa Tigray. Nga usalaan era panawagan. Unta, kabatian sarasan bugos nga kalibutan. Ngan unta maihatag na ang hustisya sa tanan nga mga biktima. So hinaton tano nga mahatagan gud sarasan hustisya ngan kita ato nalaig ampo nga iniin magkamayada sarasan hustisya ngan magkamayada sa kahimyaan dito sa rehiyon sa Tigray sa Ethiopia. Aton oras 45 minutos sa naglabay sa alas 3 mabalik kita sa aton programa Harampangan Tayni pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Kalbayo, DYOG 882 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Sa pagkamit ng kapayapaan at pagkakaisa, pinaigting pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang police visibility sa bansa. Gumagamit ng crime map ang pambansang pulisya upang matukoy ang mga lugar na kinakailangan ng dagdag puwersa. Mula July 2022 hanggang November 2024, nakapagtala ng 75,000 na krimen, mas mababa sa higit 238,000 noong 2016 hanggang 2018. We are on track towards a safe, secure, and empowered Bagong Pilipinas. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamoin padayon nga namamati sa Harampangan Tayni. Then hala sa 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayo. Ang sa pagkaya na may dakita sa mga panawagan ng announcement sa aton panawagan
Kung sino man sa iyo ang nakakita sa nawawara nga yellow Honda XRM 125 nga motor sa nawara ini sa July 29, 2025 sa establishmento San Touch by Donna Salon sa Mercado San RFM. Pamitag-iya si Donna Robinasio. Kung sino man sa iyo ang nakakita otro sa yellow Honda XRM 125 nga motor, alayo na lang pag-contact kan Donna Robinasio. Diyan niya contact number 0935-846-5447. Rohonta 0935-846-5447. Ang announcement naman sa mga karuyag magbiyahe, may mga lakat sa August 5. Nagpagawas ang Calbayog City Tourism Office sa abiso nga ini sa subay sa pagsalinurog naton sa Tandaya Festival Street Dance Competition. Ang kadamaan sa mga streets mga kalsada dide sa Calbayog City proper in pagsasaraduhan tikang alas 2 san kolop hangtod alas 5 san kolop sa August 5. So temprano ini nga paghatag sa nabiso para kamo makagplano gud sa iyo lakat during that time sa August 5. So mga pagsasaraduhan didadapit sa Maynihaga Park sa kabugusan sa JD Avellino sa Burgos Street, pakato dito sa corner sa may BDO, Magsaysay Boulevard, dito sa may Gaisano, sa Barangay Pandayan, pagsasaraduhan liwat itong dito, kaya dito maagi. Pakato sa Obrero Rotonda sa highway, paabot na dito sa Calbayog City Sports Center. So para sa mas klaro masayod nga ruta sa sining street dance parade o competition, alayon na lapag bisita sa Calbayog City Tourism Office kay dito nakapatang anining mapa an route sa sining paisan-isan. Nga announcement matikag naman sa Department of Education o DepEd pwede na i-report ang mga kaso kontra sa mga panaabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline. Ang sa telephone number pwede niyo tawagan at 0286321372. Mobile number naman nila 0945-175-9777. Trahon ko 0945-175-9777. And pwede luwat ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. And pwede luwat ka mo bumisita ng mag-message sa official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kaya rin naman mag alas 4, niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, yung kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan o breeding sites san kete-kete nga lamok nga nagdadara sa dengue. Sugad sa mga daan nga paligad, baldeng and drum, alulod, luho sa tuna o sa kalsada. Anything and anywhere nga gintitirukan sa tubig, pwede ito maging panimalay san kete-ketengan lamok. Mga atan pamilingon may dangan ka mo makitaan nga sugad sini nga mga butang ipanlabog na layton ngan para sa ton mga may ada baldengan drum nga waray takop alay na lapag takop sa niyo baldengan. And of course, samtang nag-search and destroy kita, iliwat naton kalimtan nga proteheran aton kalugaringon. Magsulot kita sa long sleeves, long pants, ngan magbutang kita mosquito repellent sa exposed nga skin para direct kita makagat sa lamok. Once again, yan nga alas 4, samtang namamati kita sa programa ni Sir Jean nga Billboard. Tara, talinghaw naton mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno, nga na nagtatapos naton Friday nga programa harampangan ta ini. Salamat sa nga tanan nga mga namati na nagsubaybay sa aton nga na programa. Salamat sa aton nakaupod sa Master Control. Tara Mamonet Parito,
si Joven Cardenas, and si Kuya Israel Gonzalez. Ang sangaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako niyo nakahampang yan ang akulop, Suzette Pretensio. Maniniotro ang aton programa harampangan taining, saring panganing sa naton permi, ginsisaring sa aton programa, kung mas damo an maaram, mas damo an mahihimo. Bueno, susunod naman sa aton programa harampangan taining. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment.